sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magkahiwalay na kinausap ang mga mambabatas ukol sa mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Hataw Balita. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel nanawagan kay PBBM na kausapin si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng People's Initiative. Hataw Balita. Dating PNP Special Action Force o SAP Chief Petulio Napeñas inilahad na hindi pa rin nakakamit ng 44 na miyembro ng Special Action Force ang hustisya. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Magkahiwalay na kinausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador at kongresista kahapon January 25. Nitong Huwebes sana gaganapin ang The Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC pero hindi na ito natuloy. Dito pinag-uusapan ng mga mambabatas kasamang Pangulo at iba pang opisyal mula sa Executive Department ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, nagkaroon ng magkahiwalay na pulong ang Pangulo kasama ang mga kongresista at senadora. Ibinahagi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na nagkaroon na lamang sila ng executive session kasama si Pangulong Marcos kaya hindi na maaaring isapubliko ang napag-usapan sa pulong. Hataw Balita. Nananawagan na si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kausapin na ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng napaulat na koneksyon umano ng mambabatas sa pagsusulong ng People's Initiative at ang kanyang hinihinalang pagiging nasa likod ng naturang hakbang. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Ang feedback na nakukuha namin very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman, member of the House of Representatives. Sila nagmo-monitor. Sino? It may be a small group of people or it could also be just one person. And who is that leader of that house? He goes by the title Speaker of the House of Representatives. My good friend, my classmate, Speaker Martin Romualdez. Mr. President, 4.5 years na lang ba ang term niya? 4.5 years. Gusto ko naman namin kayo mag-succeed. Ang ganda na, may formula na for his success. Guguluhin mo ba? For what? For a procedural amendment to the Constitution na ikiklaim ninyo galing sa taong bayan? We stop this foolishness. Inaaral naman ng Senado ang paghahain ng kaso sa Korte Suprema laban sa hakbang ng Commission on Elections o COMELEC na pagtanggap at pagbilang sa mga pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Senator Pimentel, walang batas na basihan ng COMELEC para tanggapin at bilangin ang mga lagda. Hindi rin umano pwedeng gamitin ng COMELEC ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Nung law ang nagsasabi na bilangin na namin ito, resolution ninyo. Bakit ba kami nag-issue ng resolution pursuant to Law 6735 na invalidated by the Supreme Court to support a people's initiative? The COMELEC election officers can read the mind of the people bringing the paper. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Ba't nila alam anong gagawin? Hataw Balita. Malaki ang tsansang maghain ng petisyon sa Korte Suprema ang dating House Speaker Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez upang questionin ang People's Initiative Campaign na nangangalap na umano siya ng ebidensya kaugnay ng umano'y bilihan ng pirma sa naturang inisyatibo. Tahasan din itong sinabi na hindi taong bayan ang nasa likod ng hakbang. Pakinggan po natin ang pahayag ni dating House Speaker Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Siyempre, ako naman bilang isang abogado, nangangalap din ng mga ebidensya, no? Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon, Tambaluslos Initiative.
Alam naman natin, isa lang ang tambaluslo sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Kanyang initiative lang yan. Dahil alam nyo, ang pera na ginagamit dyan, AX, Dating tagapagsulong din ng charter change sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Representative Alvarez, partikular na ang paglipat mula sa unitary patungong federal form of government. Pinuri din ni Representative Alvarez ang nakambang hakbang ng ilang senador na planong pagkwestiyon sa Korte Suprema ng People's Initiative o PI campaign. Nauna nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na hindi siya pumapatol sa mga di kaaya-ayang pananalita, subalit naninindigan siya sa pagsusulong ng tiyatsa sa ikalalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya dito sa ating sinasabing charter change, itong charter, yung sinasabing saligang batas natin, ay para sa Pilipino. Hindi para sa kongresista, hindi para sa presidente, hindi para sa Senado. Sa iyo ito. Kung may bubukas natin ang ating ekonomiya para lumago ang ekonomiya, para gumanda, dumami ang trabaho, gumanda ang livelihood natin. Hataw Balita. Nanindigan ng Commission on Elections o COMELEC na tatanggapin pa rin nila at hindi tatanggihan ang signature pages na isinusumite sa kanilang mga tanggapan. Wala umanong problema sa komisyon ang planong pagdulog sa Korte Suprema ng mga miyembro ng Senado para questionin ang pagtanggap ng COMELEC ng signature pages kaugnay ng isinusulong na People's Initiative upang amyendahan ang konstitusyon. Katwiran ng poll body, mayroong COMELEC Resolution number 10650 na nag-uutos sa kanilang gawin ito. Tiniyak naman ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco na handa naman silang sagutin at sumunod kung ano man ang magiging desisyon ng Korte. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco. But then again po, kung kami po dadalhin sa Korte Suprema sa kataas-taasang hukuman, sabi po ni Chairman Garcia, 2 araw ko na nadidinig, kahapon at kanina, wini-welcome po namin ito. At yung commitment naman po namin lagi, kung ano man ang maging utos ng Supreme Court, susunod po at susunod ang COMELEC. Hataw Balita. Samantala, inilahad ni dating PNP Special Action Force o SAP Chief Getulio Napeñas na wala pa kahit isang nakasuhan sa mga nasa likod ng pagpatay sa 44 na miyembro ng SAP sa tinaguriang Mama Sapano Incident. Kabilang sa sinasabing nakaengkwentro ng grupong mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at iba pang armadong grupo. Pakinggan natin ang pahayag ni dating PNP SAP Chief Getulio Napeñas. Not yet. Was there a case filed against those people who killed the 44? Until now. Not yet. I would like to see na mapailan ng kaso yung mga pumatay. Kasi pinatay nila, murder yun eh. Yung minasakar nila, may buhay pa, pinapatay. Alam nyo naman yun, nakita nyo yan. So, do you think justice has been served na hindi napailan ng kaso ang mga yun? Samantala, bagamat na-acquit sa mga kasong graft and usurpation charges sa sandigan si Napeñas, kasama ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Alan Purisima dahil sa umano'y kanilang involvement sa pagpaplano sa Oplan Exodus na nagresulta sa pagkasawi ng SAP 44. Ipinagtataka pa rin ni Napeñas kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay ang kanyang benepisyo. Until now, ako nga, hindi pa nire-restore yung aking pension benefits. I was already receiving my pension for almost a year. Then suddenly, they came up with an order, yung administration ng previous, diba, na Aquino administration. Tinanggal na ang aking mga pension benefits lahat. Until now, hindi pa nare-restore. Pinaglalabang ko pa yon. Was there justice on me? Hindi pa. Hataw Balita. Tinikayat ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr. ang mga pulis na mahalin ang bansa at panatilihin ang kapayapaan na pinagbuwisan ng buhay ng SAP 44 para sa bansa. Tiniyak naman ni Special Action Force o SAP Director Police Major General Bernard Banac na naibigay na ang benepisyo sa mga naiwang pamilya ng SAP Commandos.
Nabigyan na rin anya ng promotion ang mga survivor at patuloy na ipinatutupad ng maayos ang police operational procedures para maiwasan ang katulad na insidente. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr., Sub-Director Police Major General Bernard Banac at Oplan Exodus Operator Police Lieutenant Colonel Raymond Train. As one united Team PNP family, we must remain worthy of the great sacrifices of our fallen heroes, forever loyal to the country they love and serve and the freedom they fought and died for. Nasawi sa engkwentro sa mga pinagsanib na pwersa ng iba't ibang unit ng Philippine National Police sa Parañaque City ang most wanted person ng Bicol. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nakipagbarilan ito sa mga otoridad nang magsisilbi sila ng warrant of arrest sa mga kasong multiple murder laban kay Gilbert Concepcion alias Pogi. Patay din ang kasama ni Concepcion na nakilalang si Laiko Josie Saysaya. Sinabi ni PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr. na si Concepcion ay dating miyembro ng NPA. Nagbalik loob sa pamahalaan at naging miyembro din ng Philippine Army subalit nag-awol. Leader umano ito ng Concepcion Gun for Hire at sangkot sa iba't ibang insidente ng patayan sa Libon, Albay. Bukod sa kasong multiple murder, mayroon din itong kinakaharap na kidnapping cases, rape at iba pa. Si Concepcion ay may patong sa ulo na 450,000 pesos. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr. For the background of Gilbert Concepcion, talagang lumalabas, he is very notorious. He is dubbed as the top most wanted person in Bicol region. He was a former member of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, Special Partisan Unit under Sevilla Group, generally known as Pulong. He was recruited by the Philippine Army as an action agent. He is so notorious that he was also responsible in the killing of his own father, Daniel Canatorio. Itong grupo na to, for so long a time, they were so involved in terrorizing the citizens in that locality. Hataw Balita. Isang 7 taong gulang na bata mula sa Pio Duran, Albay ang naiulat na nasawi dahil sa rabies. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita. Kinumpirma ng Albay Provincial Health Office ang pinakaunang fatality dahil sa rabies ngayong 2024 sa probinsya. Ang biktima ay isang 7 taong gulang na bata, taga Purok 4, Barangay Panganiran sa Pio Duran, Albay. Namatay ang bata noong Enero 21, isang buwan matapos na makagat ng aso at na-admit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center isang araw bago ito pumanaw. Aniya malinaw na sintomas ng rabies encephalitis ang nakita sa bata tulad ng hydrophobia, aerophobia, photophobia, insomnia at pagkawala ng ganang kumain. Agad namang nagsagawa ng contact tracing ang Rural Health Office, 10 mula sa mga health workers at 10 sa pamilya at komunidad at inipon ng barangay para mapag-usapan ang tungkol sa rabies. Binigyan rin ng pre-exposure prophylaxis ang mga close contacts. Ngayong buwan ay inaasahan rin pasisimulan ng Albay PHO katuwang ang Albay Veterinary Office at Pio Duran Local Government Unit ang operasyon upang puksain ang mga infected strays para mapigilan ang rabies fatalities sa munisipalidad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakakatakdang tumanggap ng educational aid ang 557 na mga college student na miyembro ng Indigenous People o IPs, pati ang mga kaanak ng mga persons deprived of liberty o PDL sa probinsya ng Albay. Inaasahan na ipamamahagi ang nasabing tulong sa Enero 29 sa Albay Astrodome sa Legazpi City
sa ganap na alauna ng hapon. Ang nasabing one-time educational assistance ay naglalayong makatugon sa pangangailangan ng mga kolehiyong nangangailangan ng tulong sa edukasyon upang sila ay makapagtapos ng kanilang mga pag-aaral. Inanunsyo ang tulong sa isinagawang 73rd regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Hataw Balita. Mahigit 100 sundalo ang naidagdag ngayon sa puwersa ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Bicol Region matapos ang isinagawang training. Nakahanda sila ngayong i-deploy sa 6 na probinsya sa rehiyon upang makatulong pangunahin na sa seguridad sa lugar. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Natapos na ang 8 buwan mula nang sumailalim sa basic military training sa 9th Infantry Division Philippine Army sa Camp Elias Angeles, Pili, Camarines Sur ang mga bagong sundalo. Nakahanda nang i-deploy ang 123 sundalo sa 6 na probinsya sa Bicol Region. Binubuo ng 109 na lalaki at 14 na babae ang sumailalim sa Candidate Soldier Course ng Masidla Class 779-2023. Sumailalim din sa 60 araw na Infantry Orientation Course ang mga bagong sundalo para mataglay ang kinakailangang mga kaalaman at kakayahan. Maging sa handang kaisipan sa pagsasagawa ng military operations sa mga kagubatan, kabundukan at urban operations. Ang kaalamang ito at kahusayan ay magagamit ng mga sundalo para maisakatuparan ang lahat na tungkulin at responsibilidad na kanilang sinumpaan. Karagdagang puwersa sa 7,000 strong force ng 9th Infantry Division ng Philippine Army ang mga bagong sundalo na handang tumulong sa pagkapanatili ng kapayapaan at kaalinsabay ng kaunlaran sa Kabikulan. Hinihintay na lamang ng mga nagsipagtapos ang kanilang order at assignment para maitalaga na sa 6 na probinsya sa Bicol. Nananawagan naman ang pamunuan ng 9th ID sa sinumang individual na interesado maging bahagi ng Philippine Army at patuloy pa din ang sinasagawang recruitment ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Pinasalamatan naman ni 9th ID Commander Major General Adonis Bahaw ang mga magulang sa pagpapalaki ng maayos sa kanilang mga anak na ngayon ay bahagi na ng puwersa ng militar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Oras alas 5:32 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Tulong muna bago balita. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 4 na sakay ng isang multicab sa Butuan City matapos maatrasa ng isang truck. Agad naman silang sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team. Si Hazel Fuerzas, humahataw. Hataw Balita. Sir, pwede ka ba na-pusin dito, sir? Hindi ko lang accident, sir, sa may crossing lane po. Kaya tawag sila dito, para yun. Versus multicam, pero isa lang ang patient ang naparani. And both. Male or female, sir? Negative pero feedback siya kung babae pa o lalaki ang patient. Thank you, sir. Ako sir, sir. Siling na sa side, sir. Sugutan ng 4 na sakay ng isang multicab matapos maatrasan ng isang elf truck sa Baan Kilometer 3, Butuan City. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang 4 na nakatayo sa kalsada at iniinda ang pananakit sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Kami sila po ha. Sa tao ba na ni? Kami. Ako nagkakasakay ba? Nag-drive yun ano? Oo, kami. Ako nag-drive. Ayon sa driver ng multicab, nakahinto sila sa kalsada nang mabilis na umatras ang truck kaya sila nabangga nito. Nawasak ang windshield at sira-sira ang harap ng multicab.
Samtang daga patulong mo diri nga area, naay dato kang LTR to diri sa crossing. Tapos kining L3 L kining L. Pero sa kanin mo sir, license niya, wari ako. Patras dahil siya. Tapos ako isang batuhan ako siya. Nakita na ko patras, hulong ko ang sa batuhan. Wa man siya ambot nga ang sabi niya sa amo, wala. Kuso kaya yung patras. Wala na dumbulat. Samantala, minor injuries lamang at tinamo ng mga sakay ng multicab na agad binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Unsa ada kita ang inyong bato sa tulog sa unsa da siya man sa ako magigipon sa kuan bali sa amin na to impact ko wala ka nang vital signs sir. Matapos ang paunang lunas at inisyal na assessment sa 4 na pasyente, ay hinatid ng UNTV News and Rescue ang 2 sa Butuan Medical Center. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Department ng Butuan City naman ang nagdala sa 2 pang sakay nito. Wala namang natamong sugat ang driver ng elf truck at dinala na lamang ito sa police station para sa ginagawang investigasyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Hazel Ferzas, Humahataw. Hataw Balita. Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isusuko ang alimang teritoryo ng Pilipinas bilang pagpaparangal sa sakripisyo ng PNP Special Action Force o sa 44 na nasawi sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao noong 2015. Bilang paggunita kahapon, January 25 sa kabayanihan ng 44 na SAP Commandos, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mga mahalagang aral na matututunan sa kabayanihan ng naturang grupo. Nagalay ng bulaklak ang Pangulo kasama sina SAP Director Police Major General Bernard Banac, Philippine National Police Chief Police General Benamin Acorda Jr. at DILG Secretary Benhur Abalos sa Memorial Statute ng naturang mga Special Action Force Commandos sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In their last hours in that place of honor, we can draw many important lessons. The lessons such as to put nation before self, to display courage under fire, to resolve to forge ahead, to never give up. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people. We would be devaluing their valor if we cede our territory to those who would trespass upon it. To the loved ones of these heroes, we know that 9 years after that fateful day, no words can fully ease the pain that I know you still feel. I can only hope that you can find comfort knowing that a grateful nation, still nursing a wound in their hearts, feels deeply and as much. Nananawagan rin si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na bigyan ng parangal ang SAP 44 sa pamamagitan ng pagtulong na magtatag ng isang lipunang mapayapa. Hindi niya dapat pabayaan ang kapayapaan na ipinaglaban ng tinaguriang SAP 44. So how do we pay homage to these brave men, whose gallantry no memorial can fully capture, whose courage no words can fully extol? It is by working tirelessly to realize their dreams for their families, for their children, for their comrades, for the people. It is now up to us who live, who benefited from their full measure of devotion to duty, to build a kinder and gentler society, wherein those they have left behind can live in peace and prosperity. Hataw Balita. Inunita ang National Day of Remembrance para sa kabayanihan ng 44 na Special Action Force o SAP 44 sa Police Regional Office 4A sa Camp Vicente Lim sa Laguna kahapon. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Dumalo ang pamilya ni Police Staff Sergeant Bernard Peter Calagi at Police Corporal Reniel Yumarin, pawang mga miyembro ng FRO4A na namatay noong 2023 dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin.
Pinangunahan ni Deputy Regional Director for Administration Colonel Aligre P. Martinez ang isinagawang world-flying ceremony sa harap ng bantayog ng bayaning tagapamayapa sa loob ng kampo kasama ang mga pamilya ng mga pulis na nasawi sa isang labanan. Ayon kay Colonel Martinez, may 3 kasamahan nila na pulis sa Pro 4A ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa bayan noong taong 2023. Meron tayong 3 personnel who have offered their life similarly situated doon sa ginawa ng ating SAF 44. Kaya sa pag-remember ng heroic actions ng SAF 44 sa bawat region, especially on the Pioro 4A, ginagawa natin, sinasabay natin yung mga personnel na rin natin na nag-alay ng kanilang buhay para sa demokrasya ng ating Pilipinas. Ayon naman sa nanay ni Police Staff Sergeant Bernal Peter Kalagi, labis siyang nagpapasalamat sa pag-alaala sa kanyang anak na nagbuwis ng buhay. First, I want to express my gratitude to our Lord for giving me another day, another hope, another chance to face my destiny. Ang pusong pasasalamat sa inyong pagkilala sa kabayanihan ng aking anak. January 15, 2015 o halos 9 na taon na ang nakalilipas na magbuwis ng buhay ang matatawag na makabagong bayani sa katauhan ng 44 na tao ng miyembro ng Special Action Force. Kung para sa iba, limot na ang kabayanihang nagawa ng 44 na ito dito sa Camp Vicente Lim, Police Regional Office Calabarzon. Muling ginunita at inaalaala ang kabayanihan at sakripisyo, maging ang kanilang sariling buhay para sa bayan. Sa nasabing seremonya, muling ipinaalaala kung anong klaseng tapang ang kanilang ipinakita kahit na dumating na sa punto na alam na nilang lamang na sa kanila ang mga teroristang kaaway ng gobyerno, hindi pa rin sila sumuko. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita! Samantala, iginiit ng mga transport group na Manibela at Piston, tagumpay na ring may tuturing na pinalawig ang extension ng franchise consolidation. Gayunman, nananawagan pa rin sila na dapat nang itigil ang mismong PUB Modernization Program. Nanindigan rin ang grupo na hindi dapat nagtatakda ng deadline sa bisa ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Pakinggan natin ang pahayag ni Manibela Chairman Mar Balbuena. Ang sabi natin, dapat hindi ito extension. Walang extension ng consolidation, kundi ho, extension po ito ng ating mga prangkisa. I-consider yung ating mga prangkisa, mga provisional authority, ibalik ang 5 taong prangkisa. Para naman sa Piston, hindi pa rin sapat ang extension ng deadline ng franchise consolidation at sinabing tuloy pa rin ang kanilang mga pagkilos hanggang sa tuluyan ng maibasura ang PUB modernization. Hataw Balita! Iginit ng Department of Transportation o DOTR na hindi na magbibigay pa ang ahensya ng panibagong extension sa oras na matapos ang deadline ng franchise consolidation sa April 30, 2024. Ito na ang 8 beses na pinalawig ang deadline at sapat na anyang 3 buwang extension ng deadline para makapag-comply sa franchise consolidation ng mga jeepney at UB Express driver na hindi pa rin nagko-consolidate. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, gugugulin nila ang 3 buwang extension para hikayatin ang mga natitirang mga operator na hindi pa rin kumbinsidong sumama sa PUB Modernization Program. Mula sa halos 80% na consolidation rate noong matapos ang deadline noong December 30. Pakinggan po natin ang pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. After April 30, hindi na rin kayo magre-recommend? Hindi na kami magre-recommend ng any extension. Kahit may kumausap sa sir. This is the eighth time that we are extending the deadline. It will make operations more viable, no? Dahil magkakaroon ng tamang dispatch, no? Magkakaroon ng tamang fleet management, no?
magkakaroon ng tamang maintenance, no? And with corporations and cooperatives operating this group, they will be able to adapt yung tinatawag na best practice in the industry. So, ang magiging resulta nito ay talagang good travel experience para sa ating mga pasahero. Umaasa ang Transportation Department na aakyat pa sa 85% ang compliance rate dahil sa panibagong extension. Pakinggan po natin ang pahayag ni Office of the Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Magandang opportunity ito sa ating mga operators na hindi umabot sa deadline. Marami mga lumapit sa amin after the deadline at magandang opportunity dito para muli kaming mag-usap para magkaliwanagan for them to have full knowledge of the program, and we are confident na maraming pupunta sa OTC, sa LTFRB para sumama dito sa programa na alam natin makikinabang dito ang ating mga mananakay. Hataw Balita. Nagsasagawa ng downsizing sa kanilang mga produkto ang ilang manufacturer upang mapanatili ang pagtangkilik ng mga customer sa kanilang mga produkto sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang downsizing ay ang pagbabawas sa laki at timbang ng mga produkto para tuloy ang pagbili ng mga customer at mapanatili ang kanilang kita. Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ito ang nakikitang diskarte ngayon ng mga manufacturer para matulungan na rin ang mga mamimili upang mabili pa rin ang kanilang pangangailangan, lalo na ng kanilang pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua. Downsizing has been done for the longest time. Very clear example is the sachet pack, di ba? Disinflation din yun. Lumiit yung pack, tumaas per gram. But because of the usage and the volume ng taong gumagamit ng sachet for shampoo, for deodorant, and for whatever, no? Kahit soy sauce, kahit ano, naging mas mura na siya per gram ngayon. Now the poor, those who cannot afford, can afford to buy our brand and our product. That's a strategy by management. It's a bit more expensive per gram, but now you can buy your favorite brand. Hataw Balita. Aprobado na ng Department of Trade and Industry o DTI ang taas presyo ng ilan sa mga brand ng pangunahing bilihin tulad ng sardinas, gatas at sabon. Inaprobahan na kamakalawa ng kagawaran ang pagtaas presyo ng 9 na pangunahing bilihin na may suggested retail price o SRP. Bukod dito, 45 produkto pa ang nagbabadyang magtaas presyo. Ayon sa DTI, pinag-aaralan pa nila ito at may ilang dokumento pa na kailangan tignan kaya hindi pa nila maaprubahan ang inilalapit nitong price adjustment. Pakinggan natin si Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua. They have to increase price to survive, not just to make more money. If they have plans to build another plant and generate a lot of employment, they need to increase their price. But there are many reasons why someone has to increase their price. The number one and most common is the increase in the cost of production. Salaries, mag-increase ang Pag-ibig Fund, di natin napansin mo, konti lang yun eh. Pag sama-samahin mo, ilang milyon yun. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nagsuspindi na ng klase ang 3 munisipalidad sa Bicol Region bunsod ng nararanasang sama ng panahon. Samantala, isang klase ng balyena naman ang natagpuang patay sa dalampasigan ng Bulusan, Sorsogon. At mula sa Masbate City, si Jerry Galicia, Humahataw Live! Good morning, Jerry. Kumusta na ang lagay ng panahon dyan sa Bicol? Maulan pa ba, Jerry? Yes, amigo. Sa ngayon ay nakakaranas na lang tayo ng malakas na pagbugso ng hangin. Pero kahapon ay maghapon na nakaranas tayo ng pagbuhos ng ulan. Dulot nga nitong sama ng panahon. Nagpitihan na nga pasok sa eskwela ang 3 munisipalidades sa Bicol Region kung saan naranas ng sama ng panahon at tulad Year 9 at Northeast Monsoon dito sa Kabikulan.
Ang pamahalang lungsod ng Sorsogon nagsuspindi na kahapon ng pasok sa lahat ng tas ng pribado at pampublikong eskwelahan. Sa rekomendasyon ng Local Disaster Risk Reduction ay iwas sa anumang sakuna, gaya ng landslide at pagbaha ang mga kabataan. Nakatas na kasi sa Sorsogon at Albay ang heavy rainfall warning number 4 at kasalukuyan nitong nasa orange warning. Sa bayan ng Manito sa Albay, suspendido na rin ang klase. Simula pa bandang umaga nitong Huwebes, suspendido ang pasok sa all levels and private na public schools. Maging ang pasok sa trabaho sa government at non-government offices ay suspendido na rin. Inalerto na rin ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council na i-monitor ang kanilang mga nasasakupan na posibleng maapektuhan ng pagbaha, flash flood at landslide. Pinaalalahanan din ang mga residente malapit sa mga river channels na huwag nang tumawid sa ilog sa posibleng paglagkasan ng tubig baha. Pinagbawal na rin ang sasakyan sa pandagat na pumalaot. Naglagay ng class suspension ang Bicol University sa lahat ng campus ng eskwelahan. Batay ito sa nilabas ng Office Memorandum ng Office of the President ng Bicol University dakong alas 10 ng umaga nitong Huwebes. Naglabas din ng lahar and landslide warning ang Daraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC. Inalerto rin ang mga opisyal sa mga barangay ng Miisi, Matnog, Pudiao at Kimantong, lalo naman sa river channel ng Miisi galing ng Bulkang Mayona. Hindi naman madaan ng mga light vehicle ang spillway sa barangay Balasbas at Marina sa bayan ng Manito, Albay. Samantala, isang Blaisdell Big Whale ang napadpad sa dalampasigan ng Bulusan, Sorsogon kahapon. Alas 8 ng umaga na mamataan ng mga isda at aksidente ang balyena sa sitio Baluarte, barangay Tangkalana. Maraming tinamong sugat sa katawan at bibig na naging dahilan para manghina ito at tuluyang namatay. Amigo, posible rin na sumalsar ito sa mga bahura o coral reefs, buso ng malakas na alon dulot ng malakas na hangin dala ng sama ng panahon. Agad naman pinagbigay alam ng mga residente sa mga otoridad ang naturang insidente. Nagsasagawa pa ng masusing investigasyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA sa pagkamatay ng naturang balyena. Yan ang balita mula sa Bicol, balik sa iyo, amigo. Maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon po, umiiral pa rin ang shear line at nagpapaulan pa rin po ito sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao na at aasahan din po yung epekto ng northeast monsoon naman or amihan sa natitirang bahagi po ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Ito po yung nagdadala ng malamig na panahon plus may hinang pag-ulan doon. Samantala po, wala naman tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility and low chance na po na magkakaroon pa tayo hanggang sa matapos ang buwang ito. Para naman po sa magiging pag-ulan ngayong araw, mostly dito pa rin po sa may eastern portion of Luzon at sa may southern Luzon magkakaroon ng mga pag-ulan. Dito rin po sa Marinduque, Romblon, and Oriental Mindoro, mga light to moderate rains po yan. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa may Quezon, sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region as well as Aurora, asahan po yung may hinang ulan at makulimlim pa rin na panahon most of the day dulot ng amihan. Dito naman sa Ilocos Region, natitirang bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, rest of Calabarzon and rest of Mimaropa, partly cloudy to cloudy skies pa rin po at kung may mga pag-ulan man, saglit at may hina lamang po ito. Dito sa malaking bahagi ng Luzon, preskong panahon po ang ating mararanasan, hindi kataasan yung ating mga temperatura and in fact, sa madaling araw po possible yung less than 20 degrees Celsius na minimum temperatures over Lawag, dito po sa may Tuguegarao at magi dito sa may Tagaytay. Habang sa Metro Manila, between 21 to 29 degrees Celsius po yung ating temperatura. Dito naman sa Baguio, pinakamalamig sa ngayon, 12 to 21 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakang uulanin dulot ng shear line, ito pong eastern portion of Visayas. Asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya lagi po magantabay sa ating ipapalabas na weather advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman po sa parting Western Visayas, lalo na sa Aklan and Capiz, medyo makulimlim pa rin po ang panahon at makakaranas ng mahina hanggang katamtamang ulan dulot ng northeast monsoon.
Habang sa natitirang bahagi po ng Visayas, umaga pa lamang medyo makulimlim na dito sa natitirang bahagi po ng Panay Island, Northern Negros and Northern Cebu. Nasasamahan din ng kalat-kalat na ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi for most of Visayas na po yan. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakang uulanin dulot ng shear line ang Caraga Region, lalo na po itong Dinagat Islands and Surigao Provinces. So kung lalabas po ng bahay, magdala ng payong dahil possible yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang sa natitirang bahagi po ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman po tayo. Medyo maaraw dito sa may western portion such as Bangsamoro Region and Zamboanga Peninsula, habang medyo maulap most of the day dito sa may eastern part. Itong Davao Oriental, Davao de Oro, and maging dito rin po sa may Bukidnon, Misamis Oriental and Siquijor. Meron din mga tsansa po ng mga localized thunderstorms or pulupulong ulan or pagkidlat-pagkulog na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. In terms of our temperatures, preskong panahon din po ang mararanasan dito sa malaking bahagi po ng Visayas, habang dito sa parting western and southern portions of Mindanao, possible yung mainit na panahon, lalo na sa may Zamboanga City, Davao City, Cotabato and Gensa na between 32 to 33 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. Sa ngayon po, dahil dun sa pagbaba pa ng ating northeast monsoon, meron na tayong gale warning sa eastern seaboards ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Hanggang 4.5 meters po ang mga pag-alon doon or nasa 1.5 palapag po ng gusali sa may eastern seaboards of Catanduanes, eastern coast ng Albay at ng Sorsogon. Dito rin po sa may northern and eastern coast ng Northern Samar, silangang baybayin ng Eastern Samar, pababa ng Dinagat Islands, Surigao del Sur at sa mga isla ng Siargao and Bukas Grande. Yung mga pag-alon po niyan delikado sa mga small sea vessels, sa mga island hoppings po at lalo na sa ating mga kababayan na nangingisda. And please take note po, hindi lang itong mga areas na to magiging maalon. Dito po sa may Western Visayas and Mimaropa, yung mga pag-alon po natin dito, posibleng umabot between 3 to 4 meters at delikado rin po ito sa maliliit na sasakyang pandagat. Ito po ay dahil sa northeast monsoon. And in the coming days po, makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan in many seaboards of Luzon, Visayas, and eastern portion of Mindanao. Ang araw po ay sisikat 6:25 ng umaga at mas late itong lulubog 5:52 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At binabati po natin yung mga suki natin, sila Wilmar, ayan, at si Louie Lepanya. At opening po ng mass indoctrination ng MCGI sa darating po na Lunes, January 29, alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 15, Talatang 13. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.